Hello, magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone. This is Justin Talk New Spirits. Magandang hapon sa mga OFW natin na sumusuporta dito sa Justin Talk New Spirits. Maraming salamat po, and I hope you will continuously support this channel. Doon naman sa mga bago nating viewers, if you have not subscribed, paki-subscribe na lang at paki-press din para sa lahat yung like button natin para lumaganap itong video na to at medyo lalaki itong channel na to. Then of course, subscribe. Mga hindi pa nakapag-subscribe din, try to share this video. If you like this video, share this video to your friends. So ngayong umaga na to, marami tayong pag-uusapan actually. So but my main topic na gustong i-discuss, gusto ko lang kasi nakakabahala ng present economic situation ng Pilipinas. Not only doon sa business side, but doon sa kabuhayan at buhay ng mga ordinary Pilipino na ngayon ay sobrang suffering with regards to their living conditions dito sa Pilipinas. But itong pag-usapan natin nakasentro dito sa buhay dito sa NCR, sa National Capital Region natin, kung anong klaseng buhay ang in-experience as of now ng karamihan ng mga taong nasa poverty line or below poverty level, yung nasa utmost poverty. Paano sila namumuhay? Yan ang topic natin, at sabihin ko bakit gusto kong i-touch itong topic na to. Ngayon pag-usapan din natin later on itong with regards to yung 20 pesos na bigas. Ano ba talagang real story dyan? Kung ano bang development dyan? Ano na bang nangyari dyan? Then later we will be talking about itong statement ni Attorney Harry Roque doon sa The Hague. Kahapon yata yung nangyari. I just want to expound on what he said about the European Human Rights Court of Human Rights, kung ano bang balak na mangyari ni Harry Roque. Actually, hindi pa niya sinasabi kung anong balak niya, pero gusto ko lang dugtungan yung mga sinasabi niya with my own opinion with regards to that matter. This is concerning kay PRRD. And we will be talking also doon sa last part ng ating discussions for this afternoon is yung meron kasing debating nangyari between dito sa mainstream media, some journalists, some I think executives, or merong professor din from the mainstream media. On the other side, itong grupo, itong si Orion Dumdum Perez together with Byron Cristobal. Kilala naman natin lahat si Byron. Kilala na natin lahat siya si Banatbay. So i-discuss ko, I will give also my opinion doon sa pinag-usapan nila. Opinion na ayaw nila na magkaroon na ng opinion ang bawat tao dito sa Pilipinas. Kailangan may basehan do yung opinion. Siyempre, bago ka magbigay ng opinion, nagko-komento ka, nagre-react ka. Yun ang ibig sabihin doon. So we will reiterate or discuss about the topic that we have debated doon sa ABS-CBN, I think hosted by Corina Sanchez. So dito sa unang topic na gusto kong i-discuss sa inyo, una kong pasabi na ito gusto kong i-discuss dahil alam ko mga Pilipino din naman kayo kahit na some of you hindi nakatira dito, before you go to those places kung saan kayo ngayon nanirahan, in Europe, in UK, in the US, wherever in the world, tumira rin kayo doon sa Pilipinas. I don't know kung ilang years na kayo dyan,
ilan years na kayo dyan sa UK or in France or New Germany, Sweden, Finland, Norway, o Italy, o dyan sa even Serbia, even in other places in Europe, or even in Kazakhstan, even in Vladivostok, Russia. Marami Pilipino na dyan tumira, but they have stayed there for a long time. What they heard regarding sa Pilipinas ay through media din nila nakikita. Some it is supported by videos, yung nakikita ninyo dito sa totoong sitwasyon, kung anong sitwasyon talaga sa Pilipinas. Siguro sinasabi ko na matagal na kayong wala dito sa Pilipinas. Most of you, especially yung mga nag-migrate na talaga sa US or UK or Europe. So maybe you have visited once, twice in a year, or every 2 years have visited the Philippines. So yeah, actually you have the idea. But kung titingnan mo naman sa social media, makikita mo rin naman inflating lang, hindi talaga naka-detalye kung ano ba talagang tunay na pamumuhay dito sa intercity, mga blighted areas dito sa NCR, National Capital Region. It includes all the cities dito sa NCR. So there are cities na talagang almost all city may mga blighted areas, meaning blighted areas, depressed areas. Actually hindi na squatter areas, wala nang almost all lots dito or land dito sa Metro Manila ay may mga title na, kaya hindi natin masabi nagsusquat yan. Most of them are staying in government land. Masasabi rin natin nagsusquat sila, but later on mapapaalisin yung mga yan. So we will not be focusing on that. We will be discussing about the living conditions of these people na nakatira sa mga lugar na to. Siguro hindi kayo naka-experience, lalo na yung mga hindi nakatira dito sa Manila even once, or you just pass dito lang sa Manila, going to the airport, hindi naman kayo dumadaan sa mga squatter area, hindi naman kayo dumadaan sa mga areas na right now hindi rin pwedeng pupuntahan dahil napakadelikado ng mga territory, mga area na hindi dapat talagang bisitahin kung ikaw estranghero at hindi ka sanay na pumasok sa mga ganyang areas. So I'm talking about the real situation of the people in the Philippines right now. Those people living in these blighted areas, this depressed area. Siguro kung kayo lalo na yung mga galing sa Europe or galing sa UK, US, hindi niyo kayang tumira right now. If you have lived in you have a comfortable life dyan sa mga bago ninyong mga tinitirhan ng mga countries, you cannot imagine na ganyan na kayang titira ang isang tao sa mga lugar na yan. So kung napunta ka naman sa ibang lugar like India, meron din silang mga ganyang areas. Pinifeatured yan sa mostly sa YouTube by other vloggers, mga foreign vloggers. Sabihin ko sa inyo, mas grabe pa. Mas grabe pa yan. Sama yung mga sa Mumbai, diba? Calcutta, yung mga area na yan, matitindi rin ang mga lugar na yan. Pero I think times 2 yung mga areas na yan sa totoong sitwasyon dito sa NCR. Ito gusto ko lang ipakita kasi ngayon, alam ba ninyo, this is the legacy na iiwanan ni PBBM ng kanyang administrasyon. 15.1% poverty na sinasuffer ng population ng Pilipinas. 15.5, talagang below poverty line na sila. Ano bang minimum ng Pilipinas? I think it's 500 pesos. So below na below dyan. Merong mga tao dito sa Metro Manila nabubuhay lang ng 200 pesos. Magkano ba yun? Ilan ba yung 200 pesos in dollars? Kung ilagay lang natin 58 ngayon ang palitan, o ilagay natin na 55, so ilang dollars yan? Ang kung 55
times 4, $4. So you can imagine, you leave your family, if you have 2 children, 3 children, with your wife, mabubuhay ba kayo ng $200? 200 pesos or $4 in a day? Kaya ba niyo mabuhay na ganyan? So ganyan ang situation dito sa Manila. So, ngayon, kung titingnan mo sa isang area na lang, isang area na, kasi aside from the fact na marami nang wala rin sa area na yan, kasi sa katotohanan lang, yung mga squatter area, blighted areas na yan, hindi ka na pwede magtayo dyan kahit na yung temporary shelter, wala na, puno na, wala ka nang matayuan dyan, sa totoo lang. So kung titira ka dyan, mag-uupa ka rin, uupa ka. Ang pinakamababang upa dyan, around 2 meters by 4 meters is around 1,500 pesos. Walang CR, walang lahat, wala. Mag-iigib ka ng tubig mo, ng CR mo, alam mo na, tabing ilog yan eh. Merong mga creek dyan, so dyan ang CR ninyo. Meron namang may CR, pero 10 to 6 families ang gumagamit ng CR na yan, at most of the time hindi na nagpa-flush yan. So ganyan katindi ang sanitation, ang living condition with regards to sanitation. Yan ang ibig ko sabihin. Walang tubig, maliligo ka mismo dyan sa kwarto mo, maglagay ka ng space na doon ka sa labas ka maliligo, doon ka maglalaba rin. So makikita mo, at walang matinong kasada yan, walang ang iskinitan yan is around 1 meter, meron naman 1 and 1/2 meter, diyan kayo maliligo. So ito lang, gusto kong i-picture sa inyo kung gaano ang buhay niyan. Usually niyan may kuryente. Ang kuryente, bayaran mo yan, I think 200-300 pesos a month. Okay, isang pirasong bumbilya lang yan ng mga 7 watts. So, pinakamalaki na yung 10 watts, yan lang nag-iilaw dyan. Sa gabi, lahat na yan, yung part na yan, dyan kayo natutulog. Sa 2 meters by 6 meters or 4 meters, dyan kayo natutulog. Mag-asawa lahat, tabi-tabi kayo lahat dyan. Ngayon, magluluto kayo sa labas din. Yung kalan na kahoy usually, or kung mayroon man silang stove, or what we call this, yung mga liquefied LPG, tinatago rin nila pagkahapon. Mostly, hindi yan gumagamit, mostly kahoy talaga, na kung saan lang nila pinulot. Then, meron din gas ang ginagamit. So talagang itong area na to napakahirap kung titingnan nyo. Siguro yung iba na hindi nakatira dito sa Manila, hindi nila nakikita yan. Kahit nasabihin ninyo na nakadaan kayo Manila, pero hindi ka nakapunta sa loob talaga at tumira, makikita nyo kung gaanong buhay ang nandiyan sa loob. So napakahirap. Then kakain kayo, bibili ng bigas, minsan walang ulam, tuyo lang, ganyan. Kung makabili man ng ulam, usually sardinas yan. Kung walang kasi napakamahal ng isda ngayon dito sa Pilipinas. Gold ang dito, gold ang isda dito. Yung sinasabi nila na yung mga walang-wala sa buhay, galunggong lang, hindi po. Ang galunggong dito 200 na mahigit mahigit ang 1 kilo. Kaya walang bumibili ng ganyan. Alam mo ba anong pagkain ngayon ng mga bata? Alam mo ba? Mami. Lucky Me, sa totoo lang. Yan. Ang pinakamura yata ngayon na noodles is merong mura kasi ang Lucky Me dati mabili mo lang yan 10 pesos 9. Ngayon nagtaas sila ng presyo around 18 pesos na. Siya ang number 1 kasi. So may mga mababang presyo. Dati yung Baileys mababa, pero may isang brand, kalimutan yung pangalan, I think 11 pesos yun, 12, makabili ka. So yun ang staple food ng mga Pilipino ngayon. Ang ginagawa ng nanay 10 pesos, 20 pesos,
bibili ng dalawa. Kung kayang bumili ng isa, dalawang itlog, ihalo na yan doon. Hindi buong itlog. Oh. Anuhin, babatihin yun, ihalo mismo sa ihalo mismo sa mami. Oh. So yun ang pagkain nila. Agahan, walang agahan, hapunan. Hapunan at saka tanghalian. Yun ang usual na kinakain ng mga pamilya dito sa Pilipinas. Swerte na lang kung merong sardinas. Minsan sardinas talaga, pero tumaas na rin ang sardinas noon. Nabibili mo yung ligo kung pinakamahal sa Pilipinas ngayon. Ang pinakamura ngayon, nakalimutan ko yung tatak. Ay yung Rose Bowl, halos pareho na rin ng ligo. Pero ang Rose Bowl kasi mackerel yan eh. Salmon naman yung ligo. Yun ang usual na binibili ng mga mamamayan dito. Pero 25 na yan pesos. Mahal na yan. Dati makabili ka na ng 12 pesos. Pero yung isang brand na medyo malabnaw yung sabaw, hindi ganong masarap, maliliit yung isda, I think 15. Yun, pagsasaluhan yan ng 4-5 tao, or minsan 4 na anak, dalawang mag-asawa. So ganyan ang sitwasyon, daily subsistence, ganyan ang pamumuhay. So pagsaing, kung mahal masyado ang bigas, makakabili ka ng 40. Dito walang 33. Ang bigas dito around 44, 42 ang pinakamura. At napakapangit na bigas yan. Medyo maitim siya, NFA. Yung mamaya i-discuss natin yung 20 pesos na bigas. Yung sinasabi ng NFA 33, wala yan sa Metro Manila. Mag-ikot ka. Pinakamura dito, 42, 40. Kahit sa palengke pa. Sa Dipak Mart kung taga Cubao ka, o dito sa Santa Ana Market, doon sa Tondo, so may Pretil, may Herbosa, dito sa Pasay, dito sa may bandang Libertad, halos lahat na area, doon sa may Bacoor, dito sa Paranaque, halos pare-pareho ang presyo. So nakikita mo yung 200, kasi usually ng kinikita ng ng mga yung walang-wala, yung mga talaga, yung below poverty line, mga 200 pesos lang yan, 200, 300 pesos. Kung yung asawa naman, nagswerte siya na nagtatricycle diyan sa tawag niyan, Divisoria, meron diyan walang tricycle, ibig sabihin bike lang ang ginagamit. Yun ang usual na ginagamit dyan, yung nagkakarga ng kumikita yan dyan mga 300, 350 sa isang araw. So yun ang pagkain nila, bigas, daily talaga. Daily dapat sa isang araw siguro, ang 4 kukonsumo yan ng 2 kilo sa isang araw. So kung 40 yan, 80 na plus ulam. Kung 2 beses kakain sa isang araw, kulang yung 300 talaga. Kung sa ganyang hanap buhay mo, even tricycle driver, ganyan ang kinikita, 300 to 350 pesos a day. Kaya anong ginagawa ng mga bata, yung nanay, hindi yan titira lang sa bahay. Kung may maliit na bata, siyempre hindi iwanan, ang nanay nasa bahay lang. Pero kung wala namang bata na maliit, pag patong ng 5 years old na yan, lahat na yan lalabas maaga pa. Anong ginagawa? Namumulot ng basura. Ang pangalan niya, ang term niyan dito sa Metro Manila, nangangalakal. Kukunin mo yung mga papel, lalo na yung puti na papel, importante yun dahil mahal ang kilo niyan. Mga karton, mga lata ng sardinas, o pinipit-pit yan, lalo na yung mga wire. O mga sirang gamit kasi may may bronze. Mahal ang kilo ng bronze, doon nabubuhay sila sa pangangalakal. So yun, nakakatulong doon sa pagkain pa lang nila. Paano yung inuupahan nilang kwarto? Kailangan babayaran mo yan monthly. Kaya nga sabi ko nga wala namang wala na dyan, hindi ka na pwede magtayo. Yung ibang barangay nga ginagawang negosyo yan. May kapirasong katabing-katabi na sa ilog.
pinapaupahan pa. Kita mo yan. Kaya talagang maraming nadidisgrasya kung malakas ang baha. Talagang natatangay yung mga bahay-bahay na yan. Ngayon, so yan, kailangan kikita ka. Mangangalakal ka talaga. Lahat, kayong mag-anak, madaling araw lalabas kayo. Lalabas kayo para mamulot ng pwedeng ibenta sa junk shop. Yung tatay, kung hindi adik, walang bisyo, maga pa lang lumalabas na yan. Tricycle o nagda-tricycle. Or nagiging maswerte siya kung magiging siya, pahinante sa isang construction area or may isang construction company, meron siyang skill, medyo maayos-ayos ang buhay niya. Pero ngayon, nung kapanahonan ng PRD, halos maubos na yung mga mason. Kasi importante sa construction ang mason. Tsaka yung welder, medyo mataas ng kategory niyan. Mason tsaka laborer. Noong araw, sa panahon ni President Duterte, dahil merong construction boom at age of infra talaga noon, kaya halos lahat na mason. Sobra ang trabaho, walang mason. Kaya nakapag-demand sila, lalo na yung mga skilled mason, mga tile sitter, nakapag-demand sila ng malaking sweldo, around 700 to 800 nung panahon ni President Duterte. Pero alam ba ninyo ngayon, ang mga mason tumatanggap na lang, skilled yan tile sitter, nagsisit ng tile sa mga CR, mga ganyan, yung sa mga kwarto, nagsisit ng mga tiles, medyo masilan na trabaho yan at talagang skilled dapat ang gagawa niyan, kaya skilled mason. Yung nagfi-finish ng magandang mga finishing na pagkagawa. Ngayon, instead of 700 to 800, tumatanggap na lang silang 500, 450 pa. Wala pang trabaho. Dahil actually wala nang gaanong construction dito sa Pilipinas. Bukod sa mahirap ang sitwasyon, mahal ang mga presyo ng mga construction materials. Kaya maraming nakatambay na mga mason, tumatanggap na lang ng pitchi-pitchi na mga machinery works diyan sa mga kapitbahay. So, hindi naman permanente kasi wala nga construction. Halos natigil lahat na construction projects na ginagawa ng government, so walang demand ng mga mason. Yun ang katotohanan dyan. Kaya mahirap maghanap ng trabaho. Yan ang pinakamababang kategory ng trabaho. Even laborers. Ang laborer dati, walang tumatanggap ng 400 lang. O 450, 500. Pero ngayon, 250, tinatanggap na lang. Sa hirap ng trabaho, magbubuhat ka ng simento. Magbubuhat ka ng buhangin. Buong araw. Buti kung kumpleto yung kain mo. Minsan, magtitiis ka. Dahil nga, para sa mga anak mo, para may mauwi ka. Pero ang sweldo niyan, lingguhan. So, anong ibabaon mo? Ang mangyari na, nangungutang sa tindahan. Sa 250 na sweldo mo, magkano lang sa isang linggo, tuwing Sabado, kaltasan pa yan doon sa mga inuutang mo doon sa kainan na saan ka kumakain. So, yan ang realidad. Kaya nga, marami kasi nagsasabi, marami Pilipino, pero hindi nyo nakita gaano kahirap ang nasa baba. Ito, sinasabi ko sa inyo, kinikwento ko sa inyo kung gaano kahirap. Sabihin naman sa iba, mahirap lang yan. Mahirap lang, ano lang yan, kwento-kwento lang. Hindi po. Titingnan mo talaga doon. Titingnan mo paano sila nabuhay. Talagang grabe. Parang iwan ko lang kung sa akin nangyayari. Pero pasalamat naman sa Diyos na hindi nangyari sa atin. Pero kung makita mo talaga, kung medyo emotional, tutulo talaga luha mo. At mapipilitan kang mag-abot kahit magkano. Kung makikita mo yung mga bata, hindi naman nagre-reklamo. May nagpupunta ba ng DSWD? Meron ba nagpupunta ng pang mga departamento sa government natin para sila tulungan? Wala. Hindi mangyayari yan. Kahit naman yung mga barangay niyan, yung mga wala nga lang. Swerte na kayo kung magaling yung barangay chairman ninyo na nagbibigay talaga ng totoong tulong doon sa mga tao na yan. Wala. Yung mga anak nga, hindi pwedeng mag-aral lahat.
kasi hindi kakayanin sa baon pa lang sa mga kailangan sa eskwelahan. Hindi kaya, kailangan isa lang, medyo matalino lang pipiliin. Kaya anong expected mo dyan? Talagang anong ine-expect mo dyan? Talagang mapariwara yung mga bata dyan sa mga areas na yan. At hindi isang area lang, halos lahat na city dito mayroong mga ganyan. Nakatira yung mga tao na sobrang hirap ang pamumuhay. So yun nga, lalabas sila madaling araw, mga bata medyo antok-antok pa, walang kaya sila ngayon, mga bata ang ginagawa, hindi na rin pinigilan ng mga magulang. Magtataka ka, naglalakad ka, ito hindi naman paninira sa Manila, around Binondo area, Binondo, kasi lagi ako sa Binondo dahil mahilig tayo sa mami sa Chinese food. Marami kasi dyan mga areas na mura ang mami. Kung hindi mo alam yung area, akala, pero Chinese authentic ka, parang nasa Hong Kong ka na rin, pero mura lang, mababa lang compared dyan sa may mga pwesto talagang malalaki. May area dyan na tabing ilog, mura lang, mura, ang daming kumakain. Talagang ang lasa niya parang nasa Hong Kong ka na rin, tsaka yung choices niya ng mga Chinese food nandyan lahat. So paglabas mo dyan, labas ka tapos ka kumain, siyempre may barya ka, ganyan, sukli doon sa binayad mong bill. Lahat na bata dyan, madaanan mo, nakaangat ang kamay. Kaya yung iba nagagalit, ay huwag kayo magpalimos. Hindi nyo alam kung saan galing yung bata na yan. Hindi nyo alam na yung bata na yan, iniipon yung kita niya, kita na sa pagpapalimos niya para pambili ng bigas. Totoo yan. Kasi meron akong bata, talagang tinanong ko, bakit nagpapalimos ka? Kasi marami ring bata dyan, pero hindi dyan sa area na yan, na nagpapalimos para pang computer lang, para may pambayad sila sa computer shop. Pero ito hindi. Tinatanong ko, wala ho kasi wala kami pagkain, walang bigas. Ang usual naman na linyahan dyan sa salita ng bata, ang nanay ko kasi bago lang nanganak, or may sakit ang tatay ko wala pang anak buhay ngayon. Sinasabi ko, baka na pambili ng gin yan ng tatay mo. Hindi po, mabait po ang tatay ko, yan sinasabi. So maawa ka talaga, magbibigay ka talaga kung tuwa yung bata. At sabihin niya, minsan sinasabi ng bata, para ho maniwala kayo, bibilhan na lang po ninyo ako ng ilang kilong bigas. 1 kilong bigas nga lang hinihingi eh. Alam mo, sa awa ko, binibilang ko 10 kilo. Talagang nakakaawa. So yan ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Ang daming ganyan mga bata, babae, lalaki, nakikita mo ngayon. Yung mga hindi talaga kayang tumira, hindi kaya, wala talaga eh. Hanggang pagkain lang yung nila, pera nila na kinikita nila sa araw-araw, kung ano-ano na lang. Hindi ko yung nagnanakaw na, hindi yung matinong mga tao. Huwag na natin isama yung mga ganyang tao na talagang nagsisikap ng gusto. Ngayon, yung iba na wala na talagang matirahan, tutulo ang luha ninyo. Maglakad kayo dyan, kahit yan sa Santa Cruz area, dito sa Pasay, yan sa Pasay, sa Libertad, papunta ng EDSA, dito sa may bandang hanggang dito sa Quezon Avenue nga may makita ka pa Quezon City. Ang dami dyan, paggabi magtataka ka, ang dami natutulog sa bangkita. Natutulog pamilya-pamilya, hindi lalaki, babae, hindi lalaki lang, pamilya. Ito hindi lang sa sa panahonan ni President Duterte, hindi nangyari yan. Nangyari yan nung kapanahonan ni Noynoy Aquino. Talagang grabe din. Ito, isa-isahin ko na. Kapanahonan ni Gloria, hindi rin yan nangyari na grabe. Nagsimula yan doon kay Noynoy Aquino, talagang hindi. Kay Irap, hindi rin. Kay Ramos, hindi naman gaano. Kay Cory, hindi. Kay
panahon na ni President Marcos, maraming squatter pero hindi ganyan. Natutulog sa bangkita. Pamilya-pamilya yan. Yung iba na kayang gumawa ng kariton, kaso nung kapanahonan ni Mayor Isko, kasi meron din siyang programa parang dyan sa mga homeless na yan, yung mga nagkakariton talagang tinatanggal niya sa kalsada yan. Pero sa ibang area, maraming gumagawa ng kariton, dyan na rin natutulog. Diba sa US, sa ibang bayan, sa US na, maraming homeless din dyan, pero sa kotse natutulog, sa van natutulog. Yung mga mobile homes, meron sa US, pero dito, Karumata lang, dyan natutulog, dyan lahat. 2 anak, may baby pa. Dyan sa Pasay, maraming ganyan. Kasi sa Pasay, hindi pinagbawal yan. Dahil ang mga palengke dyan nasa open areas eh. Tulad dyan sa Libertad, o doon mismo sa may... Dito sa, iwan ko lang ngayon dito sa Divisoria kung mahigpit na rin pa tulad ng kapanahonan ni Mayor Isko. Kasi sa umaga, ang ginagawa nila, maraming nagbababa ng mga gulay. Pero hindi na makapasok doon mismo sa palengke. So ang ginagawa, itong mga kariton na to, yun ang kinakargahan ng mga binibili ng mga retailer, mga tindero na nasa loob ng palengke. Yun, hinahire nila yun. Kaya hanap buhay pa rin yan. So nandoon yan, madaling araw. Pagdating ng mga truck na galing ng La Trinidad, galing ng Baguio, may dalang gulay, pagbaba niyan, doon na, kiluhan na, tawaran na ng presyo. May nakahantay ng mga kariton yan para sa sakyan ng mga pinamimili nila. O bayaran nila, kaya kumikita rin yung nakakariton. So, alam ba ninyo yung ganyang buhay? Hindi siguro. So, maraming nabubuhay ng ganyan. So, diyan sa Divisoria, dito sa may Balintawak, yan ang buhay nila, madaling araw pa. So, ganyan ang paano nag-survive ang mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ganyan kahirap ang buhay nila. Ito, doon sa naman, iba na, hindi na talaga nila kaya, hindi sila natutulog sa bangkita dahil yung iba, maraming siguro nakapamili ng gamit. Ang ginagawa nila noon, kasi nawala na to kapanahon na PRD, yung mga tulay sa Pilipinas, tulay dito sa NCR, dyan sa Pasig, yung maliliit na tulay dyan sa Quiapo, basta lahat na tulay. Ngayon may mga hanging na dyan, hanging na mga bahay. Hanging kaya kung babaha siguro, hindi siguro abutan dahil masyadong kung mataas na masyado yung tubig, pero sila nasa ilalim ng tulay na nakatira. Gumagawa sila ng paraan na makakonstruct ng nakadikit doon sa mismong foundation, mismong tulay mismo. Doon nila kinakabit ng mga bahay-bahay nila. Ngayon, halos lahat niyan na tulay ay mayroong tao sa baba na ginawang tirahan. Kasi hindi ka naman pwede mag-construct sa tabing ilog na ngayon, sinisita na. So, ang ginawa nila ganyan na, sa ilalim mismo ng tulay. So, ganyan kahirap ang sitwasyon ng mga below poverty. 15.5. Doon naman sa mga probinsya, iba naman ang sistema doon. So, hindi ko muna i-discuss yun. Dito lang sa Metro Manila, kung gaano kahirap talaga ang tindi ng kahirapan dito sa Metro Manila. At kung patuloy itong administrasyon na to, na wala naman talagang ginawa para sa mga mahirap, talaga hindi natin I cannot imagine what will happen. Talagang isa diyan, it will reflect on the crime situation. Ang crime natin, ang peace and order situation ng Pilipinas, palubha dahil nga sa sobrang kahirapan at sa paglaganap ulit ng mga droga in the streets. Kasi yung mga lalo na yung mga kabataan na walang-wala rin, they resort na magdodroga na lang kasi hindi sila ginugutom ilang tapos light-headed sila, laging bangag sila, so hindi sila maka-feel kung gaano kahirap ang sitwasyon. Kaya ang nangyayari, dahil sila ay very weak and gutom,
talagang nagdudruga na. Ngayon, dati nawala na yung mga nagsosolvent. Diyan sa EDSA mismo ngayon, meron na naman. Kaya yung area diyan sa Guadalupe na maraming mga snatchers, magbubukas ka lang ng, kung nakalimutan mo isara yung pintuan ng kotse mo sa likod, delikado ka niyan. Mga bata na may mga dalang birth certificate na sila ay minor, kasi pinapakawalan ka agad ng pulis yan pag makita, minor ako pero matindi na yung ninakaw, mga cellphone na, kasi pasapasa yan pasukin yung kotse mo kahit na magka-traffic ng konti, buksan yung likod, merong isang maglilibang sa'yo dito sa harap, kunwari punas-punasan yung windshield mo, meron na palang gumagapang doon sa likod. Even yung mga cargo trucks ngayon, yung mga delivery trucks na mga open, hindi yung mga van type, yung mga drop side lang na linalagay lang, delikado yan. Talagang aakyatin yan, kunin yung mga nakakarga mong mga goods dyan. So ganyan ang sitwasyon. So talaga yung iba, wala nang ibang choice, kapit sa patalim na lang, gumagawa na ng krimen. Kaya ngayon laganap na naman ang snatching, laganap na naman ang iba-ibang klaseng krimen, hold upan, na pilit tinatago ng ating kapulisan. At lalo na si Claire Castro, hindi daw niya nakita na paglabas niya magsaksakan, saan ka ba nakatira? Kung nakatira ka naman sa medyo maayos-ayos na subdivision, hindi mo makita yan. Pero subukan mong puntahan kung sa Pasig ka nakatira, saan ka ba, sa Greenwoods ka ba nakatira? Na hindi ko alam kung saan nakatira yan si Claire o parang dyan banda Greenwood siguro, napakalaking subdivision yan sa Pasig. Lumabas ka sa Pasig, doon sa tabing yung floodway doon ka, kita mo yung buhay ng mga tao doon, kung gaano kahirap ang buhay. Kaya dyan, papasok ka sa mga area na yan, kabisado ng mga tao dyan kung sino nakatira dyan Kaya kung medyo estranghero ito, dito, taga rito, talagang dadalihin ka niyan. Pwede kang hold upin, pwede kang may masama mangyari sa iyo, lalo na kung pormang-porma ka. Kaya hindi talaga advisable ang pagpunta ng mga lugar na yan kung wala kang kakilala doon na magsasama sa iyo. Bakit pupunta ka rin doon? Diba? So iwasan natin yung mga ganyan. Ngayon, yan nga, itong ngayon na naglabas ng survey ang SWS, self-rated evaluation sa sarili mo, kung ano ka ba, pobre ka ba o hindi. Lumabas na 52%. Ang iba nagsasabi 62, pero ang nakita ko 52%. Ibig sabihin, ang mga Pilipino ngayon, ang tingin nila sa sarili nila, talagang pobre sila. Pobre talaga sila. Kalahati ng population ng Pilipinas. At huwag niyong sabihin na SWS, that's a scientific they have ginamit nila ang science yan para makuha yung mga numbers na yan, at yan ay nakakabahala. So nakita ninyo ano bang ginawa ng gobyerno ngayon. Dito naman tayo sa bagong topic. Ayaw kong i-touch masyado kasi personally nagpunta kasi ako dyan sa mga areas na yan, just to know, tsaka maraming bisis para lang kung meron tayong konting tulong binibigay ko. Kaya talaga very emotionally attached ako sa mga ganyang bagay. In our little way, in my little way, talagang nag-aabot tayo. Ayaw ko naman na huhingi sa iba para sabihin na ibigay, hindi. Kaya ko lang, kasi mahirap na yun nakasabihin hindi ko binibigay. Yung kaya lang natin. So yun nga, itong self-rated na evaluation ng self-evaluation ng mga tao na nag-reflect yan sa survey ay nakakabahala yan. Isipin mo, kalahati ng populasyon ng Pilipinas yan ang sasabihin. So you can imagine that na talaga ito ang iiwan ng legasiya ni Marcos sa bansa natin, ang sobrang kahirapan, at sila patuloy ang pagpasasa dyan sa mga pundo na dapat naman ibibigay sa mga taong ito para makatulong na ma-alleviate sila sa sobrang kahirapan na
na-experience nila. Kung tanungin mo ang mga bata, ang mismo mga tao doon regarding politics, di na sila nakikialam, di na sila naniniwala. Kasi matagal na silang panahon na hirap na hirap. Medyo nagsawa na sila. Pero sa totoo lang, sinabi nilang kapanahonan ni President Duterte, medyo sa tingin nila, parang nagkaroon ng hope na maalis sila sa ganyang sitwasyon. Pero right now, after na pumalit yung PBBM, parang yung future nila have gone dimmer and dimmer. Parang hopeless na talaga sila. Kaya kung tanungin mo dyan sa eleksyon, ganyan, iboto mo ganyan, parang insensitive sila dyan. They are only concerned na makakain sila. Pero pinipilit ko, kailangan natin ito, kailangan natin bumuto ng tama. Pero kung meron mag-offer ng pera, yan tatanggap yan sigurado. Without consideration kung bubuto ba sila for the Duterte or dun sa kabila. Kasi ang concern nila paano sila mabuhay. Hindi na natin masabi na kasalanan nila yun. Kasi nasa sitwasyon na sila na dire situation na talagang kailangan nila mabuhay. Kaya ganun. Pero meron din ng iba na naiintindihan nilang sitwasyon na kaya na dapat talaga silang pumampi sa tama, na mag-ibuto yung tama. Marami rin ganyan yan sa barangay. So napaka lungkot na nangyari sa Pilipinas. Kasi napunta na rin ako ng ibang lugar dito sa Asia. Wala akong Timor-Leste, maganda ang buhay ng mga ordinary people, mga tao dyan, kahit mababa ang GDP nila kasi sa Pilipinas. Even Cambodia, Laos, kaso nga lang medyo mahigpit nga yung government, pero hindi katulad dito. Sa totoo lang, I don't know dyan sa mga intercities nila, pero sa tingin ko right now ang Pilipinas talaga pinakagrabe ang sitwasyon sa mga population nila na nakatira sa mga syudad. Ang tindi talaga. You cannot imagine na mangyayari yan. Hindi na tao ang sitwasyon na kanilang ini-experience daily. Ang tindi. Kaya ito nga yung sinasabi ko nga, dito mga bata, dati nga pag may mga bata gabi na nagmamano, pahingi ng kamay nyo, magmamano po ako, naawa ka, bigyan mo ng pera. Pero ngayon hindi na lahat na kasalubong mga bata nakaganyan nakaganyan kamay, humingi ng tulong. Kaya kung ako minsan naglalakad, puro barya, 5 piso ganyan, puro barya. Kaya bigyan mo na isa-isa, parang Pasko lagi, kasi kailangan nila yan. So at least kayo na nasa abroad, alam ko na marami sa inyo na gustong tumulong. Pero kung tumulong kayo, huwag basta-basta kung sino-sino lang bigyan ng tulong ninyo, kasi siguradong hindi makarating yan doon. I don't know kung sa barangay rin, malabo. Siguro kung meron kayong kilala talagang NGO na yan talaga ang nila, forte na tutulong sa mga depressed, na systematic yung pagbibigay rin at talagang totoong binibigay, magandang tutulong directly dyan sa mga NGOs na yan. Pero kung i-course mo sa gobyerno, malabo. Para sa akin, isang bagay lang ang dapat talagang i-focus ng government, job generation. Yan ang una. Paano ka nga mag job generation wala mga nag-i-invest? Even yung mga malalaking ngayon, corporation sa Pilipinas, talagang slow down ang operation. Di ba kayo maniwala, ang daming McDonald's na nagsasara? Jollibee medyo matibay, pero McDonald's daming nagsasara talaga. Even yung mga shawarma, daming nagsasara dyan. Dati yung mga hypermarkets, dati puno. Mga stalls na dyan nagtitinda, mga kakanin, mga ganyan, mga snacks, wala na ngayon yun. Marami nagsara dyan. Kasi naisip ng tao, kung kakain na po ng snacks, didiretso ko na lang ito sa hapunan, makatipid pa ako.
Diyan kahirap ang Pilipinas ngayon. So makikita nyo. Alam mo sinong mga sikat dito sa Pilipinas ngayon na lagi mo makita sa mga fast food chain? Yung mga merong remittance. Yan ang katotohanan. Pero mga ordinaryo na walang kamag-anak, walang anak, walang nagsusuporta sa kanila sa abroad, wala. Hindi yung mga magulang na nasa Hong Kong, Japan, o na nagtrabaho doon sa Middle East, yun lang ang talagang lagi na nandyan sa mall. Pero yung iba wala, hindi nakakita ng mall yan. Ganyan ang yung talagang mahihirap. Kaya yung mga supported ng mga OFW, masarap ang buhay nila. Pero iba na rin. Kasi pamahal ng pamahal, even the mga burgers, mahal na. Mahal na yung noon na binibinta lang ng ganito, below 100 pesos. Ngayon hindi na. Or liniliitan. Kaya mga yung burgers nila noon na medyo malalaki, yung ganyan, ilang pounders na yun. Wala ng pounders, hindi nilagay ilang pounds. Kasi lumiit na eh. Tsaka kung taasan lang presyo, wala nang bibili. Ganyan. Okay, sabihin ko na, Burger King, di ba? Paliit ng paliit. Kaya yung ilang pounds na ganyan, wala na. Pinangalanan na nila ng iba. Kasi kung susukatin mo, hindi susunod sa tamang timbang. So, ganyan. Ganyan kahirap ang Pilipinas. Kahit na yung mga middle class dito, naapektuhan na rin. Naapektuhan na ng gusto. At yung real estate business, wala talaga. Bagsak ang real estate. Ang hirap magbenta ng property. Even yung mga investment sa dati, napakalakas niyan. Lalo na sa mga OFWs, nag-i-invest sila ng mga condos para nga parintahan din. Merong individual management, mga broker lang ang nagmamanage or manage mismo ng may-ari ng condominium. Pero mas maganda kasi yung individual brokers dahil walang maraming kaltas. Hindi katulad ng ng in-house na management, kukunti lang matanggap mo kasi ang laki ng porsyento kinukuha. Pero ngayon yan wala na. Yung nag-boom yung mga BPO, ito kwento ko lang sa inyo. Diyan sa MUA, Mulabisha area. Diyan, SM. Maraming ginawa diyan ng SM. Merong na condominium, yung Seaside, Shell, Pearl, ang daming ginagawa diyan. Yung mga pangalan ng condos nila. At diyan, grabe, boom diyan yung kapanahonan ni Duterte na okay pa yung BPO, okay pa yung POGO. Ang daming kumukuha dyan ng mga Chinese o iba-ibang lahi na dyan umuupa. Alam ba ninyo doon, ang tama talaga sa isang studio unit, 15,000 lang ang upa. Dyan sa area na yan, dapat 15,000. Pero sobrang abuso ng mga condo unit owner. Ginawang 25, ginawang 30 isang studio unit na around 26 square meter. Ganyan sila kaabusado. Yung mga 1 bedroom, ginawang 40,000. Meron namang 2 bedrooms, ginawang 70,000. So, ganyan kaabusado sila. Kasi marami nag-i-invest dyan. Na ang iba OFW, yung iba local na mga negosyante na bumibili ng mga kondo at pinaparintahan ng mga foreigner na nagtatrabaho sa POGO. Ay ngayon, binawal na yung POGO. Yung iba, 4 na unit, 5 unit. Nagmamonthly pa sila niyan 10 years, 15 years. Nagmamonthly. Anong mamonthly mo? Wala nang umuupa. Patay na ang investment. Dahil ang ginagawa nila, binibinta. Walang bumibili. Yan ang sitwasyon niya yun. Kaya kawawa na purpose yung iba. Yun, ganyan kahirap din. Napaka-risky na investment. Di mo alam kung ano mangyayari. Kaya yung POGO na yan, sabihin nila na ayaw na namin ng pero marami nagagalit dyan winala yan kasi sipin mo sa laki niyan 70,000, 50,000, 40,000 sa isang buwan. Hindi rin nila na force na matitigil pala yun. Panay pa rin bili ng unit, nag-aagawan na bumili. Yung mga resale dyan na binibili nila ngayon, paano ngayon? Wala na, bagsak na lahat. Kaya ganyan ang totoong sitwasyon ngayon. Kaya ngayon walang
Bihira lang ang mga developer na nagkaroon. Dati, kahit saan ka lumingon, merong ginagawang condominium. Kanyang kalakas ang condominium development noon. Pero ngayon wala na. Maraming mga hindi pa natatapos. Nag-slow down sila. Paunti-unti na lang. Kasi walang buyer ang market naman noon, OFW lang di ba? Kasi kung local businessman ka, bakit bibili ka ng maraming condominium? Di ba? Kung lalo na ngayon na wala nang umuupa dahil wala nang mga foreigners na pupunta dito dahil walang nag-invest na mga foreign companies. Walang mga empleyado na pupunta dito para uupa dyan sa mga condominium. Kaya bagsak na lahat yan. So malungkot na balita yan sa mga nag-i-invest ng condominium. Maganda kung cash na lang sana, kinas mo na lang. Kaso matingga rin yan, walang uupa. Association dues ka, nagbabayad ka ng association dues monthly. Plus yung kuryente, babayaran mo pa yan, tubig pa. Mahirap din. Kung nasa Amerika ka o nasa Europa ka, paano mo i-maintain? Buti kung may kamag-anak ka na nandito mismo sa Metro Manila na pwede bisitahin yan or local rental na lang hanapin na medyo babaan mo yung halaga. Pero mahirap yun So ganyan kasama ang dito sa real estate side sa situation natin, napakapangit na pangyayari. So dito, usapan na natin yan, yung real situation ng mga mahihirap dito sa Metro Manila. So punta naman tayo sa ibang topic. So dito naman sa bigas. Nangangako sila ng bigas. Itong araw na to, meron na raw i-distribute doon sa Cebu City. But up to this time, hinahanap pa ng mga tao kung nasaan yung 20 pesos na bigas niyan. Wala silang makita. Ang iba, nagpupunta na lang City Hall. I don't know ngayon kung saan nila i-distribute niyan. Dapat naman sa palengke nila ilagay yan. Dahil pinag-iabang na lang, meron ng 20 pesos na bigas. At alam ba ninyo, yung mga bigas na yan galing sa Mindoro? Bakit? Akala ko malapit na lang sa Luzon at hindi binibinta sa Luzon. Ba't hindi binibinta doon sa mga bayan na malapit sa Mindoro mismo? Kung galing yan sa NFA Mindoro daw yan, dinagdag dyan, expected nila na maubos ilang metric tons ng bigas. So napakabudol talaga ng style. Tsaka yan hindi nila masustain yan, hanggang ngayon lang yan, hanggang itong election period lang nila gagawin yan. At hindi yan nila masustain. Kasi subsidized yan 13 pesos, 33 ang halaga daw sa NFA. Then ibibinta lang 20. So nagdagdag sila ng 13 pesos para lang maipalandakan na meron silang 20 pesos na bigas na binibinta. Ano sabi ni Tito Soto? Mabuti na yan kaysa wala. Kita mo, anong klaseng ayan ba ibuto natin ulit? Wag na. Traditional politician yan. Wala rin naman ganong ginawa yan sa Senado. Mabuti na raw yan kaysa wala. Nakita mo yan. Hindi mo ba na analyze, na isip, na pangako yan, dapat noon pa yan ginawa. Ngayon, kung meron ba talaga yan, dapat sa lahat ng Pilipinas, meron yan. Huwag naman kung selected places lang, dapat sa palengke ilagay. Meron bang nagbibenta ng 20 pesos na bigas sa palengke ninyo na malapit sa inyo? Wala. Malaking kalukuhan yung ginagawa nila. Pambubudol ulit yan para lang makuha ang boto ninyo. Kaya huwag niyong pansinin yan. Kung meron man malapit sa inyo, bumili kayo. Ang balita 10 kilos lang daw in 1 week. Paano mo monitor yan na 10 kilos? Paano mo sino mag-monitor yan na 10 kilos lang sa isang linggo? Then dapat daw sa isang buwan 40 kilos. Hindi naabutin ng 40 kilos. Sabihin ko sa inyo, pagkatapos ng eleksyon wala na yan. Sigurado yan. Kasi yan pabubulo lang talaga para makuha ang boto ng mga tao. Lalo na dyan sa Visayas na sa tingin daw nila may pag-asa pa sila manalo. Hindi na kayo mananalo dyan. Hindi na kayo mananalo. Taga dyan si President Duterte. Taga Danao, Cebu yan. Kaya malabo na manalo kayo dyan. Ilan ang rallies ang kinandak dyan. Na kayo nga nagrally sa Lapu-Lapu yung alyansa, walang taong umatin.
So, ilan lang umating kasi BBM hindi na tumuloy doon. Saan ba nagsimula yung indignation rally? Diyan sa Cebu. Kaya hopeless ito si Gwen Garcia. Nakita mo talagang ibang klase rin eh. Kaya kung mayroong bigas dyan, kayo mga Cebuano, punta kayo, ubusin niyo yan. Sayang din yan, 20 pesos ang bigas. Bilhin niyo lahat. Okay. Dito naman sa isang topic na naman tayo, no? Dito sa pronouncement ni Attorney Harry Roque regarding dyan sa pangyayari dyan sa ICC na sabi ni Attorney Harry Roque na alam naman ng ICC na ang daming violation na ginawa ng gobyerno ng Pilipinas. Yun na nga, hindi sinunod yung due process na dapat iharap si President Duterte sa isang local court bago dalhin din sa Hague. Oh, bakit hanggang ngayon hindi pa rin 45 days na, 46 days na nakapiit pa rin si President Duterte? Bakit hindi nila inaksyonan yan? Hindi man lang binigyan ng interim release, which is nakastipulate din dyan sa Rome Statute ng ICC. Anong dahilan? Kaya ang sabi niya, meron daw baka hindi lang siya o group of lawyers nagbabalak na mag-file ng kaso dyan sa European Human Rights Court of Human Rights. I don't know kung saan, baka sa The Hague din, or I don't know kung sa France or sa Belgium. I think, ang last ko narinig, hindi ko pa na-research ng tama, I think sa Belgium. So doon sila mag-file ng demanda na i-release si President Duterte dahil nga sa paglabag ng mga karapatan niya na dapat na tamasa ni President Duterte bago siya dinala dyan sa Hague. Oh. So, maganda yung gagawin ni President sa grupo ni Attorney Harry Roque. Pero hindi ko lang pangunahan, hindi ko alam kung ano bang definite na action na gagawin nila, but maganda na yung alam na natin. Bago nila gagawin, at least aware na tayo na meron palang ganyan move. So this will add to our hope na mapauwi na maaga si President Duterte. Sana naman maayos ni Attorney Harry Roque yan, at dalawa ng option, dalawa ng area or courts na pwede mag-decide para palayaan si President Duterte. At good move yan para sa atin dito na umaasa na makauwi si President Duterte the soonest time possible. So isang comment ko rin doon sa inquiry ni traitor na Senador Tolentino na sa ginawa na lang siya na yunurakan daw ang soberanya natin. How about the Philippines? Mismong bansa niya, itong administrasyon na ito, yunurakan niyang sarili ng soberanya sa pag-surrender, pag-kidnap ni President Duterte at ipakulong doon sa foreign na court, which is the ICC. O, di ba? Pag-yurak din yung soberanya ng Pilipinas. Kaya bago ka magsalita, Tolentino, alamin mo muna anong ginawa ng gobyernong sinaniban mo ngayon. Lalo na yung presidente ninyo na yun ang nagdesisyon na isusuko, kidnapin si President Duterte o nanakawin doon si President Duterte para dalhin dyan sa Hague. So yun, ngayon itong regarding naman sa, so tapos na tayo dyan sa topic na yan, nagkaroon lang tayo ng konting comment. Then dito naman sa yung debate nangyari na nandoon nga si Byron Cristobal at saka si I think si Orion Perez Dongdong nandoon, may dito sa kabila si Santos na dating journalist yata ng Inquirer yan at si Araw na matula magsalita at maraming teknikalidad ang sinasabi. Napakasimple lang naman. Kung ako ang tanungin nyo, diretsuhin ko na lang ng salita. Alam ba ninyo na ang mainstream media is a business enterprise? Ang mainstream media, most of them are business enterprises and they are protecting their interest. Ganyan lang kasimple.
Kaya hindi nila kaya magbalita na nakasira sa gobyerno. Kasi it will endanger their position na yung mga interest nila ma-endanger. O ano ba yung mga interest nila? Siyempre, magkaroon ng maraming advertisement. Magkaroon ng maraming yun, mostly advertisement yan sa ano nila na hindi sila may pasara. Kaya sinusunod nila ang napaka-oppressive na administrasyon na to. Ganyan lang kasimple. At ito naman si Araw ba yun? He is talking about dapat magpunta ka sa mga journalism seminars, doon mo sasabihin yan. That's very literal interpretation. Sabi mo na you should be sinusunod ng standards ng mainstream media. Standard may A. Sumusunod ba ng standard yung mga yan? Kaya kung mayroong critical na issue against the government, hindi nila ilalabas yan dahil takot sila na masara sila, or talagang they are conniving with this administration. Nag-connive sila in their own interest, bali wala na yung interest ng mga tao. Yan ang kasimple. Kaya mga tao naghahanap ng other avenues to her yung tamang balita, kaya napupunta siya sa mga vloggers at nakikita naman nila na instantaneous yung mga answers dun sa mga doubts nila, mga sa tingin nila na mali, hindi ma-answer ng mainstream media dahil nga kinukurtel nila ang sarili nila para hindi masaktan ang administrasyon. So, anong sinasabi nyo ng standard na yung mga editors na ingat na kailangan na sa facts? Facts ba? Ang dami mga facts na tinitwist niyo yung mga facts. Kaya nga yung mga vloggers nagbibigay ng opinion at marami namang sumang-ayon sa opinion nila na iyan ang tamang pangyayari. Kaya ultimately mamamatay yung they will go wala nang susuporta diyan sa mainstream media dahil it's more than bias, sobrang sila, they are in cohorts with the government para protektahan ang sarili nila. Yan ang totoo. It's not for the service of the Filipino people. O walang kakampihan, walang yung expression ng GMA, walang pinanigan, ganyan. Hindi yan totoo. Ang sarili nyo pinoprotektahan ninyo, at mostly of the owners niyan ay mga oligarchs na mayroong business interest with the government, kaya pinoprotektahan nila ang sarili nilang negosyo. Kaya wala kayong ma-expect na katotohanan dyan sa mga medium na yan na mainstream media. Wala. Talagang habang buhay nilang protektahan niya habang nandyan sila sa poder ni President BBM. Kaya ito nga, napupunta sila sa mga vloggers at may matatalino naman yung mga manonood, mga viewers ng mga vlogs. Alam nila kung sino nagsisinungaling at hindi lang naman mga Pro Duterte, DDS na mga vloggers na nandito. Ang daming mga trolls dito galing kay BBM at dami rin mga social media accounts na mga fake galing din gawa-gawa na mga supporters ni BBM para masisira mga Duterte. So labanan lang yan kung sinong tama, sino ang sasabi ng totoo. At mostly ng mga DDS independent, walang nagbabayad sa kanila, kanya-kanya. Yung iba YouTube lang nagsuporta or Meta lang suporta, hindi naman sinusuportahan ng mga politiko. Kaya yung sinasabi ni Professor Araw na puro literal, ito daw dapat, ganyan daw, kung nag-aaral ka ng journalism o kung galing ka talaga sa sa broadcast industry, yan ang una mong pag-aralan, ganyan, mga ganyan. Kasi tayo, dumaan din tayo sa mainstream media, alam natin yan. Kung baguhan ka pa, tuturuan ka ng ganyan, but in actual practice, hindi yan nangyayari. Kung nagsusulat kayo, o nagsusulat kayo sa mga magazine, yan ang unang sasabihin. Pagdating yan sa editor, pag interest ng kumpanya, kahit anong galing ng pagkasulat yan, or kung hindi talaga maapektuhan ang inyong interest, hindi yan ilalabas, hindi yan ipiprint, o hindi yan ipupodcast, pagbawalan kanyan.
baka magkaroon ka pa ng sanction dyan ng mismong kumpanya. Yan katotohanan dyan, kaya huwag ka na magturo ng mga ganyan, para lang yan sa mga hindi nakakaalam, mga illogical, mga ganyan-ganyan na may standards daw yung nasa mainstream media. Makikita mo naman sila kung paano rin mag-interview di ba? Halos naman lahat na nandito ngayon sa vlogging ay galing din dyan sa mainstream media. Huwag mong sabihin kayo lang ang galing dyan. Maraming, kasi curtailed nga ang panahon namin, ang rights namin na magsalita, kaya nagpupunta kami dito. Kaya huwag niyo sabihin na kayo lang ang galing sa mainstream media. Alam namin lahat yan, nadaanan na namin yan, yung mga ganyan na sinasabi ninyo. Kaya dito kasi, kung magkakamali ka, sabihin mo mali ka. Kung opinion, mali ba ang opinion? You're entitled to your opinion. Hindi mo ba sabi, ang dapat na opinion based on facts? Of course. Ang impression mo, totoo yung sinasabi mo. At that is your opinion about a certain issue. Kaya hindi mo yan pakialaman. Kukontrahin mo yan na mali yung opinion mo. But you have no right to say na mali ang opinion mo kung wala ka rin namang counter opinion na sasabihin. So ganyan lang yan kasimple. Kaya yung lalo na si Santos, napaka medyo matanda pa yata sa akin yun. Sobra yung ano niya, traditional style na puro kasinungalingan sasabihin mo na dadaan kaya sa maraming studios. Isa lang ang puntahan yan, doon sa may-ari. Oy, yung ipapublish nyo ha, kailangan hindi tayo makaapak ng paa ng taga Malacanang. Ganyan ang sasabihin yan, di ba? Alam natin yan, galing na tayo dyan So yan nga wala na kayong magagawa. This is the age of social media, at unti-unti naman kayo nagpupunta sa social media. Do kung anong ilalabas nyo, halatang halata rin naman yan din ang intention nyo, to protect your own company. Yung mga ninyo sa ANC, ABCBN, even Rappler. Siyempre ang Rappler kailangan na ayusin nila yung mga comments nila, dahil nagpa-finance sa kanila yung US National Endowment for Democracy. Ayusin ninyo. Tapos yung ibang mga mga broadcast, mga newspapers, naging online na rin kayo. Then ultimately magkakaroon din kayo ng mga opinion ninyo, ilalabas na ngayon mga opinion ninyo So huwag niyong pigilan ang mga vlogger na maglabas ng opinion nila. At marami ring sumusunod sa mga vloggers dahil nakikita ng mga mamamayan natin, na mga viewers, na may katotohanan at tama yung sinasabi ng vloggers. We are not trying to influence anybody. Ang gusto lang natin, mapahayag natin kung anong sa tingin natin na tama, na dapat na mangyayari dyan sa mga bagay na ginawa ng ating pamahalaan. So walang pagkakamali dyan. So siguro medyo mahaba na tong natin discussions for this episode, but bago tayo magtapos, gusto ko lang i-request na kindly like naman, paki-like, pakipindot yung like, then share this to your friends, then ring that notification bell para kung meron tayong bagong broadcast ay ma-notify kayo kagad. And most of all, paki-subscribe naman dito sa Justin Talk News PS. At maraming salamat sa pagdalo ninyo doon sa mga OFWs. Thank you po sa pagbisita ninyo dito sa Justin Talk News PS. At good day sa lahat, at God bless, at sana nasa mabuting kalagayan kayo all the time, and keep safe always. Salamat po.